Amen. So this time, kahit sa sa'yo. Salamat po dun sa mga again, kahit sa communication po, yung feedback importante. So, sa malaman, nasa kayo. So, salamat po dyan. Yan. Second part, natapos tayo po dun sa historical talaga. So alam na natin, wala tayong duda, daming ebidensya, even sa unbelievers. Ito yan, yes, si Jesus ay ang buhay ng dito sa mundo, no? Yan, mundo. So ngayon, yung spiritual influence tayo. Ibig sabihin, ano naman, di ba? Okay, nabuhay siya. Then what? So what? So paibasa niyo nga po yan, very famous na let you go. I am the way. Jesus said, let you go. Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. So very, very exclusivistic yung claim, no? Ibig sabihin, walang iba. At sa panahon natin ngayon, yung iba umiiwas sa ganyan pong exclusive claim. Kasi nga iba, ikaw lang. So pero, nakakamangha, minsan ganoon din talaga kahit sa ibang bagay. Kunwari, kung totoo yung sabi mo, kung dududahan ka, you have to, kung totoo yan, panindigan mo. At kung hindi totoo yan, madali ka rin naman patunayan mali, masakali. Yun eh. Kaya I believe blunt, no, nung claim niya. Kasi nga, I believe, talagang totoo siya. So, hindi ko lang na-express kanina. Actually, may naharap akong sagot. Pero, tama rin sa Kijana, no, yung may meaning, morality, origin, destiny. Sinagot niya po yun eh. So, baka balikan natin yung sa one of these days, no. So, siya yung nakasagot, no, not perfect at walang duda. At, kaya, second part tayo, no? So yes, nabuhay siya dito. Ano nang nangyari sa mundo dahil sa kanya? Diba? Kasi kung nabuhay siya, wala naman siyang diferensyang ginawa. Diba? Kumari, itong mga celebrity, napakayabang sa kahit mga politiko, kahit mga hari. Ang inaano niya, legacy nila eh, di ba? Anong nagawa ko? Anong si Marcos? May nagawa ba? Siyempre, may pipili yan ng may konting nagawa, tapos yun yung highlight, yun lang ang politiko eh. Pero nagnakaw na yun. So, kahit tayo, yung mga vlogger ngayon, kanya-kanyang content eh, kahit walang kwenta-kwenta eh. Si Jesus, dahil kaya hindi natin siya may deny, at laging tama yung dami, siya yung tagapagligtas, naniniwala ka dun. Kasi wala namang iba nag-claim no, nagkayang gumawa nun eh. So, yung sabi nung kanina, si Anong Johanata, no? So tingnan natin itong claim na to. So, ang gusto kong point dito is siya yung talaga certain Christianity. Hindi siya yung tipong humble effect na mga brad lang tayo kung tawagin Panginoon. Kasi Panginoon talaga siya eh. Okay? Tsaka personal siya. Okay? Hindi ritual. Okay? Tingnan natin yan. So, ano ba yung mga naging moral? Pag sinabi moral is what is good and bad. Okay? So, ibang level yan actually. So yung iba ay nakapagpatayo ng tulay, nakapagpatayo ng hospital. Alam mo, napakadakilang accomplishment na, di ba? Yung iglesia ni San Suriano yun ang eh. Hindi pa nga malapit pa lang matapos. Nagmamalaki na. Ito, ang daling bahay nun, laligtas ba kayo kahit yung leader nyo? O, anong pakinabang naman? Si Jesus, siya yung tagapagligtas. At hindi lang yun. Actually, hindi nga ito na Kasi ito daw, okay na rin ito kasi focus naman natin sa church yun na kaligtasan. Pero dito sa historical kasi ito, tsaka influence sa world. So, obviously, hindi natin na masyadong na yung sa mga believers. No? Pero kahit pa nung hindi natin pag-usapan yung mission niya at totoong mission niya sa meron pa rin po siyang moral influence sa buong mundo. Even kaya kasi pag binessure mo po, hindi ko nakalimutan ko na yung statistics no? Pero ilang billion na daw ang tao ngayon? Up to date ba ko dyan? Ha? 8 point something na no?
Naalala ko nung nasa 6 pa lang kami. Nasa 5, nung grade 6 ako, nasa 5 billion pa lang. Hindi, pataas ng pataas. Ang bagal na, siguro dahil, bumagal din yun. Pero, ilan ang Kristiyano dun sa 8 billion? Sabi nila, wala pang 2 billion. Pero madami pa rin. Pero Christianity, yung maluwag na definition ng Christianity, Katoliko, isa yun. Okay? And then yung pangalawa is yung Muslim. Around 1 point something din, halos 1 billion. Then others, ano ba yun? Basta yun, tingnan natin. Mabilis na. Ano? Okay. Population 2.4 billion. Christian. 2 points. Population by religion. Okay, so 31% ang Christians, 24% ang Muslim, and then Hindus is 15%, and then others ay 24%. Malaki pa rin yung unaffiliated. Still, na-influensyahan niya ang mundo. Ito siya nakaka-pressure sa atin kasi paano natin influensya ang mundo. So, sabi, maligtas sila, pero kaya nga sabi kasi, bahagi lang ako bilang pastor. So, pitch ako dito, pero ang dito lang ba yung aking okay lang, yun talaga, pero hindi. Yung gumagawa ka pa, gawin mo. So ngayon, sa social media, ang dami kasi ng malingan dyan, sila pa yung lalakas ng loob. So, ano ba naman yung gampanan mo yung, diba? Kasi doon din ako bakit ko lagi sa inyo, mga Baptist talagang pag bumalat, iba talaga sakto sa Bible. So, kaya gawin natin yun. Ngayon, ano yung moral influence of Jesus? Ito yung tatlo lang na nailista natin dito, no? Yung again, hindi lang sa mga Kristiyano, even all over the world, no? Yung iba dyan, sinusunod dyan, may kaplastikan konti, pero still, alam mo yung puwersa na hindi mo maiwasan. Kunwari ay, ito ang Pasko, di ba? Hindi tayo nakikipasko, pero still, hindi natin matidinay na may influence ni Jesus yan, no? Kaya yung tatlong to na napakabigat, no? Love your enemies, radical po yan. Kasi sinabi yung radical, parang hindi yung pinaniniwalaan ng karamihan ng tao before yan ituro ni Jesus at gawing example sa hindi niya pinaniniwalaan yan. Yun po ang katotohanan. Kahit nung sa pagpunod yung history, no? Before that period, si Jesus ay nag-preach at after nun, syempre yung mga tagasunod niya, hindi po ganyan yung sinusunod na aral ng mga karamihan ng tao, basically. Kaya nga, puso yung barbaric nung mga panahon na yun. Ngayon, kahit paano tinatago, kumari, yung may umatay ng ganyan, tinatago nila kasi pag na-expose sila, overwhelm sila ng condemnation ng karamihan ng tao. Natindihan niyo ba yan? So, isa yung malakas yung influence ni Jesus sa pagmamahal, and even nga, yung idea ng radical na pagmamahal sa kalaban. Okay, so again, di yan bago kay Jesus. Malala ko si Elisha pa lang, yung pinatawad niya yung mga Syrian army. So dapat papatay niya na yun kasi na-capture, binulag niya eh. So bandang huli, pinalaya lang nila. So pero, si Jesus talaga nag-demonstrate nun. And then, forgive endlessly. Ito nalala si Peter, nagtanong siya, di ba? Kailan ko ba mapatawarin to? 7 times? Hindi, 70 times 7. 77 times. Hindi, 49 yun lang ko eh. 70 times 7. 490. 490. So again, 100 pa lang. Lose count ka na nun. Isabihin ko, basta patawad ka lang. Lalo sa ating mga Kristiyano, ulitin ko kasi meron tayo dito yun nga, last week, di ba kung maalala niya. Healing classes po tayo ng church natin ngayon. Napapawin niya next week or next week. Pero, ano talaga yan? Message siya ng Christianity, no? Yung pagpapatawad. Okay? Mag-sorry man o hindi, at least may certain degree ng pagpapatawad yan, ha? Sabi sa kanya. Mas maganda, pag nag-sorry talaga, obligado kang patawarin yan. Hindi ba yan? And then yung inner righteousness.
Again, hindi rin ito bago sa New Testament, pero lalong na ito ay na highlight after Jesus and then Christianity. Okay? So, inulit lang natin yan. Kasi sa Deuteronomy pa lang, sa puso. Andun na po yung righteousness, pero lalong na exemplify yan kay Jesus. And then, hindi lang moral. So, lalong na spiritual, no? So, moral, nagbago po yung climate ng buong mundo after ng Panginoon ay namatay at nabuhay magmuli, and then, spread ng Christianity. Pero social impact, no? So, kaya nga po, alam niyo naman siguro alam niyo ba yung Red Crescent? Sino nakakalam ng Red Crescent? Wala, di ba? Red Cross, alam niyo? Yung Red Crescent, parang, ginaya lang sa Red Cross. Ano ba yun? Yan, yung mga Muslim naman yun, Red Crescent, gano'n. Pero, nandun yung influensya, di ba? Alam yung influensya malakas na influensya ng kabutihan. Hindi madinayang malakas yung pwersa niya. So, after ng Panginoon, dyan na nagsulputan po yung mahirap, di ba? Kino-comfort yung mahirap, hospital, orphans, education. Lalo pero education nila, in-explain ko ngayon, maraming kulto rin niya, Catholic, Presbyterian, still, sumabog po yan. Yung talagang kumalat po yan, mga university, at based sa Bible yan. Masabing dyan na kami yung batas natin. Ginaya lang po sa Bible yan. The more na na-realize mo yun, parang gusto mo rin magkabugado kaso gusto mong talbugan lahat ng bugado kasi alam mo na rin yun. Pero default na yun Ayan, so, is that something amazing? Amazing ba yun? Paano gagawin yung mundo yun? Ikaw nga, at mga bata pa kayo, pag ginawa kayo leader, madali ba yun? Wala kang alam, di naman ikaw magaling, so gagawin presidente. Kung mga kang ewan doon, hindi mo alam gagawin mo at parang papasunurin. Diba? Ang titigas ng ulo yun, lalo pag, Pero ba yun, even sa mga leadership seminary, lagi nilang kinukot ang Bible, walang gagawin. Oo. Yun yung mga sikat dyan. Kanya-kanyang may kaplastikan din, si Mormon, si Stephen Covey. Golden Rule. Ha? Sino ang Moravi? Sabi niya. Sino? Dapat hindi siya kilala. No? So, yun. So, yung malakas na pwersa kasi testimony ng Panginoon yun Maniwala kayo, kaya nga yung mga kulto, yung Catholic, nagkunwari nga yan. Kasi hindi nila kayang talunin. Ang lakas ng mensahe ng sacrificial love, forgiveness. At the same time, of course, sinususugan kasi sila ng Panginoon, literal. Dumadami sila, yung message sila, napaka-influensya. Kasi yan, daming copycats, di ba? Sabi nga nila, yung pinakamatinding form ng papuri, compliment is copy. Yan, hindi copy ka. Pag ginagaya ka na, imitation, parang gano'n. Kasi ba't ako gagayahin ito? Kasi ang ganda ng ginawa ko, gusto niyang gayahin kahit ayaw niya. At yung naalala yung testimony ko personal, doon din ako na sa Christianity. Ako nang sabi na sa inyo, sabi niya kanina. Nung Catholic pa ako dati, nakikita ko na yung mali ng Catholic. Ito ka-plastic. Pero nag-click sa akin, ba't nga nila ginagaya? Ba't kailangan maging plastic? Kasi iba, di ba, pag maging plastic ka, minsan mahirap yan Kinokot kami sa sarili mo di ba? So, ibig sabihin, may effort yung bakit ka maging plastic. Yun nga, I believe, yun nakakita ko din. Hindi nila din ma-resist pa. Hindi nila kayang labanan yun. Yung influence ng Panginoon at kanyang katotohanan. Okay? Kaya sumabog po yan after nga ng Panginoon. Nagsulputan yung mga churches, at even pinapersecute sila, bumadami, at nag-aaral, nagpapatuloy. At kahit para sabihin natin ang dami naging kulto, lumalakas din yung depensa. Naintindihan niyo yung na may kasinungalingan dito. Sasagutin na naman yan. At pag sinagot yun, lalo ang lalago. Kasi yung pagkakasagot, yung way, paraan at katotohanan, paano sinagot yung kasinungalingan, mag-blow away ka talagang mapaganda. Ilang example, sa Bible.
ano yung mga objection nila dyan? May mali naman dyan eh. Bakit yung sabi sa dyan, ganito, sabi sa yung sagutan doon, lalo kang mamangha at lalalim pa yung mamulaw sa Bible at sa discourse ng lahat ng bagay. So, yun ang nakakamangha. I-research ko rin yan kasi hindi ko na isa-isa dito eh. Pero yun ang nangyari after nung pagkamatay at pagkamuhay ng Panginoon, nag-spread ng Christianity, na iba yung takbo ng mundo, even sa ganitong bagay. Kahit mga plastic ka, nag-care mo sa full hospital education. It's a low government. Like sinasabi, yun, namin kami dyan na ginaya po ng tao yung sinabi sa kasi hirap naman talagang gumawa ng mag-invento ka. Ano kaya mabuti mo sa mga? Hanggang hindi ka nagiging plastic, no? So, kaya dati, may mga panahon na, di ba, yung mga hari nga gusto nila mag-stay in power, nagtuturo sila kayo na sila yung Diyos. Alam niyo ba yun? Kahit mga komunista, ganyan yun. Pilitin silang gano'n kasi nga, hindi na kilala ang Diyos eh. Pero nung mga nakakilala sa Diyos, kung paano yung mga gobyerno na nakakilala sa Panginoon, kahit pa paano, to some degree, whatever, iba pa rin yung kanilang batas, no? So, yung may panahon na pinag-ano ko ito, deep dive ako dito. So, AI and something. So, saan ba nakuha ng mga ganyan? Ayaw nila sabihin eh. Hindi nila sabi sa Bible, kaya sa Romans daw, sa Greek, sa Republic, mga minute na. Pero di namin tatago yung kasi bandang huli. Sa nga nanggaling yan. Sa ginawa ng Romans yan. Saan yung idea ng justice? Sa nila kinuha. Kung ano makakabuti sa lahat? Sino yung lahat na yun? Sino yung lahat yung sinasabi mo? Diba? Punto kayo dito. Yung sinasabi ko lagi Ito yung importante dito eh. Yung sasabay dito ng kahit ano. So ito kuha nyo na ito kasi meron tayo seminar, di ba? Ano yun? May seminar natin about government. Ano nyo? Higher. Hindi. Ano, teaching kayo ng March 2023. Yung government. Ha? Government is the shoulders. Yung title. Then the seminar is government in the Bible ata, parang gano'n, no? So, nakita natin doon na may ibang klase ng government, nag-eksperimento sila, capitalism, nag-eksperimento sila. Pero dito na pala yung tamang the best na government. Yun nga, ayaw nga lang sundin. Iba kasi may pride, mali yan. Gusto mo na lang yung sa Muslim, di ba? Isa lang dapat asawa mo, hindi, wala kang magawa yung babae. Dapat bigyan natin sa sarili natin. Kaso, the more na binababa nila yung isang gender, sila din mismo ay corrupt. Okay? So, tama pa lang katuruan dyan, isang lalaki, isang babae. Hindi, walang bawas, walang kulang. Iba naman, wala, single lang ako. Fornication lang. Mali din yun. Hindi maganda yung, so, kaya meron ako ditong copy na, familiar ba kayo dyan? Kinabisado namin yun eh, dati. Salamat agad, hindi ba napalitan, no? Pero sabi dyan, we the sovereign people imploring the aid of Almighty God. Napuntang Diyos sa, kasi yun nga, wala kang magagawa. Amen. And by the way, kinopia pala yun sa US, hindi exactly kinopia. Pero parang gano'n natin. So sinama rin, kung ano-apply ka mo sa US, yun natin, parang copy-paste din. And then, in-arrange lang in such a way na, ayun, na ganun pala, no? So, in order to build a just and humane society, paano magkasabi ang just at humane? Sino magkasabi nun? Eh, yung ibang society, kinakain yung sarili nyo nilang, kapitbahay nila. Diba? Okay? So, sino magbibigay ng batas para maprotektahan lahat at magiging just, no? Fair. Doon ngayon, may mga loopholes yan eh. Madalas ang mayaman yun, sila yun. Lalo yung mayaman at lalo hindi yung mahirap ay lalo naghihirap at para sa mataas ng tax. Still, mahihirapan din naman yung mga Again, kung nagkaisa tayo, kaya lang naman tayo nagkakagulo ngayon, yung mga tao nga hindi rin aral. Tandaan nyo yan. The more na yung tao hindi aral yung karapatan nila, di ba? Even yung bakuna, sige, lang pala eh.
Wala akong trabaho, pag di ako nagtulong, hindi mo lang nag-isip, ano ba ang gobyerno to? Di ba sila dapat nagpapatawa ng makakabuti sa atin? Amen. Hindi yung i-oppress tayo. Eh karamihan kasi ng tao, hindi na naintindihan yun, nagkakagulo yung buong nation. Ganun po yan. Kaya dito, napakalinaw, sa Diyos nang galing. Lord, bigyan mo kami, panatilihin mo yung dapat panatili sa amin, kalayaan, ideals, okay, aspiration for common good. Nabanggit na kanila yung justice, no? Just, conserve and develop our patrimony, secure ourselves, ano to blessings. No? Ito yung word na yun. Hindi ginagamit yan ng unbeliever. Kasi kala yung unbeliever, tayo gumawa niyan eh. Mayaman tayo, pag magaling tayo. Hindi, sabi dito, blessing yan ng Diyos. Amen. Para mapanatili yan, dapat ang Diyos ang i-place natin, huwag nating busitin. Hindi na sabi dyan. Democracy under the rule of law and a regime of truth. Diba? Justice, freedom, love, equality, peace. Do ordain and promulgate this Constitution. So, ganyan yung huli. Anyway, it's interesting na yung influensya ng Panginoon ay nasa napakataas na level ng lipunan ng leadership. So, sinasabi ko to, dahil na, totoo. Pero pangalawa, hindi na tayo dapat masyadong mahihain. Yung mahihain ang church nyo. Pinag-aaralan dito. Amen? Kasi bandang huli, pag nasa panig ka ng Panginoon, panalo ka. Yung sasabihin ko. At napansin nyo ba, ito iba dito medyo hindi applicable lang, pero napansin nyo ilang country ang may cross sa kanilang flag. Pilipinas wala. Pero ang dami niyan. Siyempre nag-umpisa dyan sa Finland, Iceland, mga UK kasi yan eh. UK, nagbalwate dati ng Christianity ng Europe. Alam niyo ba yun? So yan. Interesting, no? The next is, so anong influensya ng Diyos ang mundo sa batas, sa social, no? Yung mga pinaggagawa ng mga tao, kung saan sila in-involve nila sa sarili nila, kung paano sila may mabuti, paano sila sa isang. Ano sabi niya na subject na, ha? UCSP. US. UCSP ano yun? Understanding Culture, Society, and Economy. Parang social studies nila natin. Meron pa rin naman ganyan. Wala na. Economics. So, yan, yung morality, na-influensya ng Panginoon yan, gobyerno, batas, ano pa? Wala na, meron pa arts and culture. Amen. Kaya nga, yung mga Indiano kasi kami kami, mag-ismate. So, meron isang holiday, pero may Christmas pa sa inyo, meron to. So, again, di tayo, pero sa mababaw na, ano nga eh, sa mababaw na pag-analysis, still, hindi nila matatakasan yun, Christmas. Okay, kasi po yung India, kahit napakaraming religion dyan, na-influensya niya ng Europe. Okay? Saan na. Pero yun yung nakakalungkot pag inaral mo po yun, in a way, pinigilan pa sila eh. May kwento yung isang missionary na gano'n eh. Gusto nila evangelize yung India, ayaw. So pag natuto yan, ano gagawin sa atin yan? Ginrebelde yan, baka mas yung kalilo pa sa atin yan. Yung India ngayon, napakalakas ang India ngayon. Napaka-professional na, nalagpasan nila yung China. So gusto ko sabihin dito, yung salita ng Diyos at ang influensya ng Panginoon, hindi lang basta batas lang. Importante na yung batas ha. Yung batas ang papasun sa tao eh. Pero hindi huminto doon. Alam niyo yung art, di ba? O, ngayon, nakapangitan din tayo sa mga drawing ni si Jesus ay yung long hair. But still, sabi ko, may influensya pa rin. Ngayon tayo ba? Yung mga art, yung mga anong art na alam nyo? Yung mga genre yan, sub-genre eh. Renaissance, yan ba? So, magaling at magaling eh. So, sino dinodrawing nila? Yung mga nakahubad eh, mga marinig nyo. Pero, may isang ano talaga ng puro kasanto. Yung yan, Madonna. pa rin yan. Child and Madonna. Still, gusto ko lang sabihin na influensya. Okay? Then music, wala, nun na. Diba? Yung pinag-aaralan nyo sa museo. So nag-flourish din po yan sa panahon ng sa mga churches. Hindi na maano yan. Pag nag-aaral ka ng piano, dadaan mo yan, mga hymns, di ba? Church music, mga
Education, magiging natin kanina. Diba? Yung mga nagpatayo na napakalalaking ano. May corruption din, pero still, may influence ng salita ng Diyos. Napakaganda yun. Actually, yung mga, kahit yung mga Harvard, yung mga, ano, ang ganda ng umpisa niyan. Ivy. Mga Ivy League, ano. Hindi yan makamundo dati. Nag-umpisa yan sa Bible din. Ngayon, kailangan i-divide. Pero, still, nandun na yung effect. So, yun ang gusto ko sabihin. Kaya nabanggit natin kayo yung time itself, di ba? Nabanggit natin kanina. Yung time mismo natin, ni-restart. Para mag-reflect doon sa kapanganakan at ayan, yung timeline kung saan yung sinend ko na sila sa timeline kung saan ang Panginoon ng bida. Siya yung center point eh. Talagang siya yung sentro basically. Na-discuss na natin yung kanina. Okay, malakas na tayo. Dali may nalito na ako. Kasi next ko. Okay, nabanggitin ka nga, balikan ako ng ako dito sa batas. So sa batas po, may mga, alam mo yung word na doctrine. Alam naman, church term, hindi, nasa batas din yung doctrine. May tinatawag silang doctrine sa batas. Ginagamit nila, kasi nga yung doctrine yun, something na tinuro, at kino-consider na laging tama kahit anong mangyari. Parang sa science is law, parang gano'n. Kasi law na itong, yung law ng law. Kaya ginala doctrine. Okay? And then yung human dignity. Pinag-aralan yun eh. Nag-spread daw yan after ng Christianity. And then yung Roman Empire kasi is pabagsak na. Pero maniwala kayo hindi, ano yung nag-survive? Yung Roman Empire nakala nila hindi na mag-end. Nag-end. Pero nag-flourish yung Christianity. Ngayon lang sasabihin doon. Nabanggit ko na yan. Nandito na tayo sa personal. Ibasa sa 2 Corinthians 5:17. Familiar? 2 Corinthians 5:17. Behold, all things are passed away. Yan. Ay basa, ready go. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are Yan. become. So, ngayon, nag-focus tayo sa, naalala ko kahit sa religion nga, uso na to eh, bago mo influensya na iba, ikaw muna magbago, di ba? Sa inyo narinig yan, kahit saan mahilig na ngayon yan. Sa palagi sa nag-umpisa yan. So, nag-umpisa yan, napagin natin kanina, personal muna, di ba? Hindi natin babaguhin ng gobyerno from the top down. So, dapat ang presidente ay ganito muna, and then utusan niya yung mga tao maging ganon. Matagal na nilang ginawa yun eh. Hindi yun nangyayari. Kasi sumusunod lang yung mga tao, madalas sa takot, di ba? Kaya sila may incentive ng pera. Pero nung nausong, especially nag-spread ng Christianity, nausong nga yung ganitong klase ng katuruan, no? Na dapat, ang ma-transform muna ikaw, yung person muna. Bago mo influensyahan yung iba, ikaw muna magbago. Kaya ang ano ito eh, napakaganda. Kasi totoo nga siya kasi. Doon siya may deny. Amen. Yung iba, may mga, kaya sa politika, pag nag-umpisa na kayo mag-leader, gusto mong pasunulin yung tao, di ba? Tatakutin mo lang. Ngayon, mga bata-batayan, di ba? Pero hindi, pag habang lumalaki, kapantay mo yan, even na mas matanda pa sa'yo. Paano pasusunod yan? Walang ibang magandang paraan, kundi ikaw muna. Mag-mature ka, pakita mo gaano ka katalino, kung matalino ka. Mag-matured, doon mo papasunodin yung mga yan. Nag-umpisa po yan sa Bible. Amen. Ikaw muna, baguhin mo yung sarili mo. And then, bago ka na, new creature. Ngayon, yung iba, sharean mo din. Puruan mo din. And then, doon na, ganun yung progression. Hindi from top down, kundi personal.
na-influensya mo iba. Naalala ko talaga yung ano eh, hindi ko makalimutan. Magaling din si Stephen Covey, kaso Mormon yun. Pero magaling siyang articulate, no? Ng mga salita, no? May sablay din, pero diyan ko na una ng tunan yan. So, hindi ko, banggit ko na sa inyo dati yun. Nung bata-bata pa ako, college time, marami siyang ginagawa, di ba? Sa mga tambay, nakakalala. Sa library, kasi tahimik doon, nagtotal, yung gumastos, di ba? Kaya ako ng mabangkada, doon lang ako, gabasa ako yung stages, dami ng nalupunan. Ayun, so, isa sa mga tunan ko, na encounter na Stephen Covey, and then, later, tinuro din ako sa Bible. Next, ano na ba ito? Second to the last na. Ano pa? So, John 11:25. Okay, basa ko. Ready, go. Jesus said unto her, I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. Okay. So, ano yung impact natin kanina? Cultural, education, law, diba? So, lahat yun maganda na eh. Malawak, diba? Importante, morality, what is good and bad. Kaya itong last natin, it is global and hindi lang global, eternal. Kasi nga naman ganito, pag may isang kumukontra po, kaya nabanggit na yun sa inyo tayo, kaligtasan na yung pinag-usapan natin. Pag hindi kaligtasan pinag-usapan niya, yung kulto, magdudwell sila dyan, pagalingan, maramihan, mayabangan, patalinuhan, patandaan, na eh. Ligtas ba kayo? Pag bagsak agad yun eh. Kasi wala silang eternal hope. So sinasabi din nila yun, basic kasi yan sa Christianity talaga eh. Yung mga terms, sa kabanggil, Lord, ligtas mo kami. Kasi matanda na sila, di pa sila, Lord, ligtas mo pa rin, ganun pa rin. Iglesia ni Manalo naman, ang hope nasa maling-mali. Dahil nasa loob kami ng iglesia. Dati di ako naniniwala yung pastor doon eh. Ganun ba katangang tao na religion na kailangan nasa loob sila ng iglesia? Kasi pinapaulit doon. Hello, so nasa loob. Kaya tinanong daw, ngayon nasa labas ka, ligtas ka. Walang ganyan. Kung more syntax sila eh. Hindi nila iniintindi yung sinasabi tinuturo ng Panginoon especially. Ang pagkakilala sa Panginoon, parang Santa Claus, ang karakter ng ilang naturuan. So, yun isa no, binago ng Panginoon, ang tao ngayon ay hindi lang sila nag-hope ng mamatay akong mayaman. Hindi lang gano'n eh. Mababaw na yun. Hindi pag gano'n kang pinaka-goal mo sa buhay, katawa-tawa ka. At kaya nga maniwala ka, kahit mga politiko ngayon, nagbibigay ng lip service sa Christianity. At sabi niya, kahit si Duterte, ilang beses yung pinagtawanan ng Diyos eh. Yun ang bandang ko yun, ba't sumusupa na rin sa Diyos to? Si Tuang, basically lahat. Kahit yung Russia, may sarili-sarili silang version ng Christianity. Komunista, wala. So gusto sabihin dyan, nag-spread ang Christianity worldwide ang kanyang influence kasi nga ang hope na binibigay ng Christianity ay hindi lang panglupa. Walang tatalo dun. At yung paniniwala ng tao nga hindi nawawala, yung kaluluwa mo ay yes, mamamatay ka sa lupa, pero yung kaluluwa hindi nawawala. Ano yan eh, kahit sa mga unbeliever niya, nag-resonate yan. Yung okay yun ah. Diba? Ramdam mo, di mo paliwanag, pero ramdam mo. Ano naman gagawin ng gustong isang tao, tapos mawawala lang. Kaya kahit po yung mga Norse mythology, meron silang Valhalla eh. Pinapauso ko yung MCU. Wow, hala. Ang Muslim, meron din ganun. Kaso, ang labong mo,
Ang tinuturo doon, pag namatay ka sa battle, wala mo. Wala pa, nagturo nun yung mga hari na gusto niyang pasunodin yung mga pawns niya. So, mamatay kayo sa battle ha, para sa akin ha. Pero, pupunta kayo sa langit. Meron din yung mga Muslim, mga terorista. Diba? So, sa Panginoon, hindi ganun. Mag-resurrect talaga sa yung righteousness niya. Yung mga gustong marinig sana kanina, pero ano eh. Ano na rin yan. Nung ako'y naligtas nga, at wow, okay na dito something na inimbento lang ng tao. Kasi Amen. yung righteous, pinausahan. Ano yun? Yung kayo inventohin yun eh. Siya pa'y namatay pa sa pero nabuhay siya magmuli. So, regalo yun, kailangan mo lang tanggapin. At walang hirap yun, kahit makasalanan ka dahil lahat ako makasalanan, yung iba lang, mas ramdam lang yung sa iba, hindi. Yun. So, kaya nagkaroon ng eternal impact yan. Kaya, Amen. ang daming yung missionaries mo, ang daming yung religion, ano, yung iba, yung gaganyanan, yung iba yung turo, yung marami rin nag-overlap, hindi lang po baptist ang tama, lagi na nasabi yan. No? So, pero maganda yung baptist na label na rin, kasi pag sila baptist talaga, once save, always save, Bible authority. Yan po yan eh. Pero ang daming naggayahan, kasi nga, nagano to, sabi nga nung iba, na nakakasal lang God sells daw. So, may beta ng Diyos. Kasi kahit ayaw nilang maniwala, talagang dami, nag-flock pa eh. Amen. Kaya iba, nagkunwari, kanya rin, ano na, sa palitan panchi, lagi niya, bakit ano yan, tinawag talaga ng Diyos yan. So, may eternal impact. Okay, ulitin natin ha. Kanina, historicity ng Panginoon, totoong andyan siya, talagang siya ay nabuhay sa lupa, nag-preach, kung anong sinabi ng Bible, ng New Testament, yun exactly ang nangyari, pinatotohanan ng outside source. Amen. Pero beyond that, may spiritual influence ng Panginoon. Of course, na napaka-exclusive na kanyang claim. Siya lang ang daan patungo sa Ama. Wala na. Na-influensya, morality ng buong mundo. Iba-ibang level pero still, naka-influence. Aminin man nila o hindi. Wala namang ibang taong pwede may turo doon. Bakit yung mga presyo, yung mga ano nangyari doon sa yung mga kapatayan sa Coliseum. Gladiator. Alam niyo yun, ito yung kwento ng gladiator, gladiator combat. Ginagawa nilang sports. Patayan kayo dyan ha. May nagsabi raw doon, Kristiyano, pinahinto yun. After na yun, pinapakain nila sa leon yung mga Kristiyano. May isang nagtapang doon. Sabi niya, hinto nyo to sa pangalan ng Panginoon! Ano siya, sinigaw niya doon, no? Kasi yung Kristiyano ng panahon may influence na, pero hindi pa, wala na tayong pinipilit sa Christianity, wala na tayong pinipilit. Wala eh. Pero nung natin yung mga tao, tuti silang na konsensya, at doon po huminto daw yung gladiator fight. Yun daw yun. At alam din na kasi ng tao, kaya nung ginawa daw pala nung si Emperor, nakalimutan ng Gaius. Sa isang Emperor, kaya ginagawa yun, parang nililito yung mga tao. Kasi pabagsak na yung Roman Empire, nililibang yung mga tao. Parang tayo ngayon din, di ba? Tulad yan, ang dami nagdanakaw, tapos showbiz pa yung bibido ng mga channel to. Ang baklaan pa, tapos nasareno na naman. Dahil pag-usapan natin eh. Ganyan ang mga style ng mga hindi nakakilala sa Panginoon. Nililibang yung tao. Kasi ang tao, pag natuluan yan, lalaban yan, magkakaroon ng revolution. Amen. So, napakalaki ng impact ng Panginoon. Moral, social, government, culture, its history, personal. Nabanggit ko na kanina, yung bawat tao na mawin natin, matuto yan, maligtas yan, then papasa na naman sa iba yan. Amen. Ang laki influence yan. At hindi natin kaya na sarili na natin. Ito yung problema sa mga kulto, kaya lalong hindi nagiging, Iglesia ni Manalo, sila yung magaling. Iglesia ni Soriano, sila yung magaling. Eh tayo, maligtas muna, okay na yun. Hindi kailangan makilala si Pastor Case din, apostol din, ang dadagdag ko sa pangalan ko para sumikat ako. Hindi mo kailangan yun. Kitang-kita nga ng tao na kanal ka, pag ganun eh. So yun. So matutupad ang kalooban ng Diyos lang sa mundo. At natupad na nga ito sa degree. Then, global eternal impact. So conclusion, so tayo. Ano ngayon? Anong challenge sa atin dito? Okay, sikat ang Panginoon, okay, siya na bida, okay. Alalahanin natin, nung una hindi siya ganun. Alala niyo po yung early churches?
Kasi isa yan sa mga ginagawa sa atin ng kulto eh. Paramihan sila, sa pang-asa, mga kayabangan, sabi nyo, maliit kayo, sulpot kayo. Nung panahon ng Panginoon, at mga apostol na nauna sa early churches, hindi sila marami. No? Yung ginawa lang nila yung dapat nilang gawin dahil kasi tayo looking back eh, sikat na ang Panginoon. Si Paul, sikat na eh. Nung panahon eh, tinatawanan si Paul din eh. Diba? Pinakulong nga si John, at saka si Peter. Si Paul, binabastos eh. So, anong challenge sa atin dito? Dahil totoo si Jesus, gawin lang natin yung gusto ni Jesus at kung paano dapat gawin yon. Hindi mo pa nakikita yung sarili mo sikat, malaki. Pinufulfill mo na yung kalooban ng Diyos. Yung malakas na pwersa ng change na ginawa, in-influence ng Panginoong Diyos sa buong mundo, parang nasa ano mo yun, nasa arsenal mo. Amen. Parang may baril ka, napakalakas kasi. Nagawa na nga, at nagawa na pwede mo magawa ulit yun. Amen. Kung, yan, so nagawa nga ng Panginoon na kasama natin siya. So tayo ay, anong gagawin na natin ngayon? About what Jesus did, or ang Panginoon mismo. Imagine nyo na parang balil nga yun. Yung panahon kasi mga legend sword. Nagkaroon pa ng sword na yun, ay isang Panginoon. Subus yan. Parang ganun yung binibigay sa atin ngayon. Amen. Panalo na yan, basta yun ang gagamitin mo. Anong sword ng tayo natin? The Word of God, di ba? Yan ganyan ang ating logo eh. Hebrews 4:12. Ano yan? For the Word of God is quick and powerful, and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and is a discerner of the joints intent, and marrow. And discerner. discerner of the intents and thoughts and intents of the heart. Yun, salita ng Diyos ha. Yung sword na yun. Ang tanong, alam mo ba yung salita ng Diyos? Inabasa mo ba? Naapektuhan ka ba ang salita ng Diyos? Yung sabi kanina, si Christian na ano. Grabe, no? Hindi ko maintindihan, hindi mo sinabi intindihin mo ngayon lahat. Yung walang tao nakakaintindi lahat yan. Ako kaya ko i-deliver yan. Ilang milyong beses narinig din sa ibang tao yan. Binasa ko rin, compare, contrast. Balik dito, balik dyan. Isip, pray, apply. Yun. So Jesus in history. His story is His story. Kahit Amen. gano'n, kaya nag-umpisa tayo sa Isaiah kanina. Ano ba ito? Stop na. Kaya nag-umpisa tayo sa Isaiah kanina. Kasi nasulat na. Amen. Nasulat na. Ano ba ito? Start. Let's start. Very bad. Sinabi, his story is a story. Di ba yung nananalo, siya yung nagsusulat ng story. Siya yung magdedetermine kung anong history kasi. Siya yung nagsusulat. Kaya ngayon, He knows he knows the beginning from the end. Declares the beginning from the end. Amen. Or the end from the beginning. Amen. Yan. Declaring the end from the beginning and from ancient times the things that are not yet done, saying, my counsel shall stand. Kasi my counsel shall stand. Yung gusto ko, yung alam ko, yung sasabihin ko, yun ang matutupad. And I will do all my pleasure. Amen. Talagang siya yung pinaka-focus talaga. Siya yung pinaka-boss. Diba? So tanong nga, saan tayo lulugar ngayon? Ha? Alam niyo na, saan? Sa Kanya. Mag-submit tayo sa Kanya, gawin natin yung paano, gusto niyan gawin, ang gawain ng Diyos. And then, sabihin din natin sa iba, huwag tayong mahiyain. Alamin natin na binigyan tayo ng kalapatan ng Diyos talaga, anak ang nga ng Diyos eh. Natindihan niyo ba yung gano'n? Yung anak. Yung anak. Yung madalas ang kwento nila dyan, yung isang hari daw. Kunwari ako, gusto ko makita yung hari. Kung mahirap ako at wala akong appointment, paano ako pupunta doon?
Wala nagpapapasok sa akin, hindi mo kilala dun eh. Kaso isang araw, nakita ko na, yung hari si James. Okay, nakita ko si, Jared. Jared. Ay, pagka dyan, saan gusto mong pumasok? O sige. Eh, wala akong appointment. Hindi, sige, hawak ka lang sa kamay ko. Hindi, hawak ako sa kamay niya. Nung pagpunta ko sa gate, nakasaludo pa yung mga, yung pala, anak pala ni James. Kasi nung tayo hahawak kay Jesus. Amen. Napakaganda sa Panginoon, ano siya, madali siyang i-reach. Napaka-humble niya. Hindi tayong mayabang din at hindi pa katotohanan. Hindi humble ka rin. At least, tiwala ka sa Panginoon. Alam mo natin ginawa niya, lahat na pinagdaanan niya. Ngayon, so sa kanya yan. Sa kanya lahat yan. Amen. So, again gusto ko sabihin dito, huwag din natin sasakyan yung kasikatan ni Jesus. Alamin natin exactly kung ano yung pinagdaanan niya. At paano natin gagawin yung kalooban niya. Amen. Kasi iba ginagamit mo yung Christianity, pero makapoke ka lang. Politika ang gamit ka, alam mo kasi Jesus ginagamit niya, wala akong pakialam sa Bible yun. Yung gusto ko iwasan bago ko makalimutan, okay? Amen. Gawin natin, exactly ano yung gusto niyang gawin natin, kung paano, ganun din tayo. Huwag tayo, kasi talagang ginamit na siya ng totoo lang. Ginamit na siya ng sanlibutan. Gamit, siya pa yung ginamit ha. Ginamit yung pangalan niya, kasikatan niya, salita ng Diyos mismo, ginagamit, Bible, ginamit, hindi pinabasa. So tayo ay, ayun. Basta. Amen. Ano pa? Okay lang yan. Fellowship na tayo. Fellowship na. Let's pray. May tanong ba? Madali. Close ko muna. Lord, maraming salamat po Lord sa inyong mga salita, Panginoon, especially special topic na ganito, Panginoon, ng application din naman importante sa aming buhay today. Ang namin, Panginoon, yung simple message ng Panginoon na kayo mga Panginoon sa lahat. Kayo pong owner ng lahat at even history. Pinuno niyo po ng tagumpay niyo. Maaralin lang namin, dito wala kami Lord sa salita. At even outside of the Bible, pinapasapakanan na yung katotohanan din Panginoon. Kailangan naman po ito na paano kami mag-imbestiga at i-derive yung katotohanan. Dadahuli pa sa mga salita po ng titiwala. Dahil ang outside sources niya po Lord ay positive yun. Hindi na lang asahan para ito po ulit yung alam namin po ang pray. Kasi mga kabataan dito Lord, ang presyo mo sa kanilang mga puso, Panginoon, ang katotohanan. Kapatuloy kami sa pagiging sa iyo, Panginoon. Of course, mag-develop din ang Panginoon kung mga ganang klaseng details, Panginoon. Kailangan mag-accumulate as much as possible. Makatulong sa paglago. At ayun po Lord, alam na namin kayo panalo bandang huli. Pray na yung paano kami makakarating sa finish ng Panginoon ay pindutin namin. Ituwala kami ang gawin sa inyo. Patuloy ko yung magpasulo sila na kainin, nasa lang sa fellowship, sa pagkain, sa pahinga Panginoon, naman bukas, service namin pala bukas. At kung mag-ingat sa bawat isa, ilang yung kapahingan at pagkakal Panginoon, safety Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, question and answer. Kung meron pa. Meron pa ba? Kanina mamaya ka lang. Ano ba ito? Tutlan palo ka. Okay, question.